Sabi lang kung tatlo, itong sasabihin nyo. Una, pangalawa, sabihin nyo, masaya ako, masaya ako. Pangatlo, basta magsasaya ako. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Sino masaya? Titingnan natin. Okay, you may be seated. Balikan natin ang aral. Ayon kay Saint Pablo, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, desire. Sino may desire? Sabihin nyo salitang conflict. Now, one of the mysteries of life that I share with you is CCC. Anong ibig sabihin yun? CCC. Conflict, crisis, and contentment. Kaya nagkakaroon tayo ng conflict which goes into crisis sapagkat hindi nasisiyahan ng tao. By nature, hindi po tayo masisiyahan. Kaya nagsasabing masaya ang buhay niya o masaya ang buhay niya, nagsisinungaling yun. Sapagkat masaya tayo dito sa harapan ng Panginoon. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nakakalimutan natin yung ating conflict sa bahay, sa kapitbahay, sa asawa, sa ka-prayer partner, sa prayer meeting. Kaya nagkakabaha-bahagi, nagkakampi-kampi. Amen ba? Bakit? Sapagkat yung ibig ng Espiritu Santo ay kontra doon sa ibig ng ating katawan. Yung human nature natin. Lahat ay mayroon naturalisa. Sabihin nyo, naturalisa. Anong ibig sabihin ng naturalisa? Bago natin nakilala ang Panginoong Kristo, at bago tayo nag-alay ng ating sarili sa Kanya, mayroon tayo kanya-kanyang naturalisa. Iyan ang aming madalas pinagtatalunan ng aking may bahay noon. Sapagkat Bisaya siya, malakas ang tinig niya. Mabigat. Ako naman, Bicolano, malumanay. Ay sabi ko naman, gandahan mo naman ang tinig mo. Sabi niya sa akin, natural sa akin ito. Bisaya ako. Pero ngayon iba na ang tinig niya. Bakit? Sapagkat sinusunod niya hindi yung kanyang naturalisa, kundi yung patnubay ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ng espedye? Striktong patnubay at gabay ng magulang. Pag nanonood kayo ng television series, makikita nyo yun. Espedye, striktong patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata sapagkat kailangan yung bata ay gabayan pa, patnubayan. Iyan po ang mga Kristiyano. Karamihan sa atin ay mga batang pang-Kristiyano. Kailangan panila ang gabay at patnubay ng mga namumuno sa kanila.
Ang problema natin, pag yung namumuno sa atin ay sinusunod, pagalit-galit talaga. Away-away. Kaya nagkakaroon ng conflict sa prayer meeting. Hindi nasusunod yung gusto nila. Hindi pwede yun. So it's time for us to know the source of conflict. Ano ang pinagbubuhatan ng ating mga higwaan o away-awayan? At ano naman ang dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin yon? Sapagkat sabi ni San Pablo, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang ganito mga tao. Yung namumuhay ayon sa kanilang human nature. The acts of the sinful nature is obvious. Sabi niyo, obvious. Ano yon? Magagalitin. Yung sinasabag na fits of bridge doon, kung magalit hanggang langit. Patay na kung patay. Inaabot ng linggo, inaabot ng buwan. Kaya nagkakaroon ng crisis. Hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpaumanhin. Sapagkat yung kanyang pride ang namamayani. Nakikinig ba kayo? Now, I'm happy to share with this with you, this message, sapagkat ito po ang hiningi ko sa Panginoon. Supposed to be, ang nakikinig ng araw ng Martes ay hindi na mga baby Christians. Kaya ko yung naniniwalang masaya kayo. Masaya kayo. Sapagkat hindi na nasusunod yung inyong galit. Hindi na susunod yung inyong inggit. Hindi na kayo palalo. Anong ibig sabihin palalo? Proud. Yan ang number 1 na kasalanan ng tao. Yung pride. Sabi sa Biblia, pride goes before destruction. Kapag iyan ay pinabayaan natin, sisirain tayo niyan. Darating tayo sa dulo ng krisis ng ating buhay. Iiwan ang asawa dahil galit. Iiwan ang anak. Sabi nga ng Panginoong Kristo, huwag niyo akalain ako'y nagparito upang bigyan ko ng kapayapaan. Naparito ako upang bigyan kayo ng tabak. Alam yung tabak? Yung itak. Yung nanay daw laban sa anak na babae. Lalaki laban sa kanyang tatay. Anak na lalaki. Sometimes, it's hard to understand. Sapagkat, anong ibig sabihin ng tabak? Yung dala-dala ng Panginoon na tabak. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Iyan ang tabak na dala-dala ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa para sibakin yung matitigas ang ulo. Sibakin yung mga palalo. Amen ba? Kaya kung mayroon pa rin yan sa inyong palalo, ito ang tabak na naririnig nyo ngayon. Salita ng Diyos. Masakit pakinggan, pero may layunin ang Panginoon dyan. Kung kayo ay nasasaktan sa salita ng Diyos, nangangahulugan, buhay kayo sa Panginoon. Amen ba? Kung hindi na kayo nasasaktan, patay na. Amen ba? Sapagkat yung hindi nasasaktan, patay na yun. Pero pag nasasaktan kayo ng inyong naririnig, ibig sabihin niya, buhay na buhay ang iyong espiritu sa Panginoon. Amen ba? Kaya ako, walang takot na magpahayag ng dapat ipahayag sapagkat ibig kong tayong lahat ay magmana ng kaharian ng Diyos. Amen ba? Nasaan ang kaharian ng Diyos?
Nandito na. Nandito na. Ang taong pinaghaharian ng Diyos, may kapayapaan, may kahinahunan, may kagandahang loob, may kabutihan, mayroon pagpipigil sa sarili. At higit sa lahat, may pag-ibig maging sa kanyang kaaway. Amen ba? Sino ang marunong ng umibig sa kaaway? Ibig sabihin, marami kayong kaaway. So, it's good for us to know the source of conflict in our lives. Alamin natin ang pinagbubuhatan ng mga higwaan o awayan. Bakit ba tayo napapaaway? Bakit? Sapagkat sabi doon sa ating tinunghayan, the acts of the Spirit is contrary to the acts of the sinful nature. Yung ating nagpagkanan naturalisa bilang tao, dapat mapagtagumpayan natin yon. Ngayon, paano natin mapagtatagumpayan yon? Always remember this, kahit mature na tayo, kagaya ko, 80 na, nagagalit pa rin. Nagagalit pa rin, lalo na kung matitigas ang ulo. Amen ba? Lalo na kung nangangakong babalik ng Martes. Lalo kung nangangakong sisimulan at tatapusin ang gawain. Hindi pa tapos, nag-aalisa na. Matutuwa ba kayo noon? Hindi, siyempre. Pero para hindi ka magalit, magpigil ka sa sarili. Amen ba? Magpigil ka sa sarili. Huwag kang basta-basta magagalit. Kung magalit ka man, sandali lang. Sundukin mo na. Para matapos na. O kaya, alam, may istala ko. Gusto niyo malaman? Pumunta kayo sa banyo. Magsisigaw kayo doon. Magsisigaw kayo. Buksan nyo yung hot water. Pag hindi ka naman naparay doon, hanggang sa mawala yung galit mo. Huwag nating hahayaan na matutulog tayong may galit sa ating kapwa. Bago lumubog ang araw, pagsikapin natin na hindi man natin makausap yung ating kagalit, patawarin na natin sila sa ating mga puso. Amen ba? Taas ang kamay. Tuturuan ko ng simpleng panalangin na bago kayo humiga sa gabi, sabi niyo, salamat Panginoon. At patawad sa lahat ng kasalanan ko. Tulad ng pagpapatawad ko ngayon sa mga nakagalit ko. Huwag niyong sabihin, kasi sila naman eh. Magulo sila eh. Huwag niyo nang gagamitin yon. Basta sa puso natin, una nating patawarin ng ating makaaway para wala tayong alalahanin. Kasi pag galit ka, hindi ka makakatulog. Na-experience ko yan eh. So ngayon kung hindi ka makatulog, manalangin ka. Manalangin ka. Ang hingin mo sa Panginoon, ikaw muna pagpalain. Bago ka manalangin, pagpapala sa ibang tao, pagpalain ka muna. Amen? That is not a selfish prayer. Ang sabi kasi ng iba, selfish ka naman, Brother Mike. How can you pray for others if you are not blessed? So ask God to bless you and to make you a channel of His blessings. Pagkagising mo sa umaga, ganun din ang gawin mo. Lord, bless me and make me a channel of your blessings to every man. Lalo na yung ngingiti sa'yo.
Amen ba? Ngayon, anong gagawin mo sa unang taong masasalubong mo? Sasabihin mo pag umaga, good morning. Ang sinasabi ngayon, morning na lang. Wala nang good. Afternoon na lang, wala nang good. Don't forget the word good. When you greet someone good, something good will return to you. Always remember that. What we sow, we reap. What we say will come back to us. Ano mang itanim natin, ating anihin. Ano mang sabihin natin, babalik sa atin. Kaya huwag sasabing, kidlatan ka sana. Malay mo, ikaw ang kidlatan. Always say something to bless. Always pray to God that you become a channel of His blessings. Kaya ako, yung panalangin ko, sa umaga, lahat na taong makikinig at makakasalubong ko, pagpapalain ng Diyos. Lalo na kung malakas pumalakpak. Simple lang aral lang ito. Knowing the source of conflict in our lives and how to overcome it. So, the main source of our conflict is yung ating naturalisa. Huwag natin pagbibigyan yan. Paglabanan natin yung ating human nature. Sapagkat the human nature is the sinful nature. Iyon ang ating kinagisnan. Parang nasanay na tayo sapagkat iyon ang ginagawa ng iba. Akala natin, pwede natin gawin din. Pero sabi ni San Pablo, tatandaan nyo ito, walang tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng ganitong bagay. Yung mainggitin, magagalitin, palalo, palaaway, hindi mapakali kung walang aawayin. Ganon pa kayo nung una? Lumang buhay. Kaya may tinatawag na bagong buhay at lumang buhay. Yung lumang buhay, pinaghaharian ng naturalisa. Kung anong kinaginistan mo, yung ka. Hindi. Pag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, nagkakaroon tayo ng unti-unting pagbabago. Amen ba? Kasang kamay nyo. To overcome the sinful nature is first, desire to be led by the Spirit. Anong tawag nun? Desire? Mithiin natin na patnubayan tayo ng Espiritu Santo. Amen ba? There's a prayer, short prayer to the Holy Spirit. Gabayan ka, patnubayan ka ng istriktong-istrikto. What is the sin against the Spirit? Kapag binubulungan ka ng Espiritu Santo, huwag mong gagawin yan. May hawak ka ng itak, gusto mong pumatay. Ang sabi ng bunyo, sibakin mo na yan. Ang sabi ng maririnig mo from within, magsasabing, wag yan. Wag mong gagawin yan. Huminahong ka. Maghunos dili ka. Magluto ka ng dilis. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay. Now, how to overcome this? How do you overcome your sinful nature? First step is offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Romans 12:1. Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world. Huwag ka nang aayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba ka ng isip.
mag-iba ka ng isip. Ha? Huwag mong gagayahin yung ginagawa ng iba. Saka nagkikreate ng conflict yun. Ulitin ko, ang Facebook ay hindi po yan, ang mga cellphone hindi po yung ginawa para makasira. Kaya lang lahat na mabuting gawa ng tao, ginagamit una ng demonyo para sirain ang tao. So, kung gagamitin nyo ang inyong Facebook o cellphone, yung makabubuti, yung makapagbibigay ng kapayapaan sa inyong kapwa. At walang iba dyan, kundi yung aral na inyong narinig sa salita ng Diyos. Iyon ang ibahagi nyo.